Sa kalagayan ng sanlibutan, maitatanong mo, may lunas pa ba sa mas lumalala at kalunos-lunos na mga pandemya? Nasaan ang Diyos sa mga panahon ng ganitong kabagabagan? Ano ang kawakasang naghihintay sa sanlibutan, lalo na sa iyong buhay? Paano mo lalapitan ang doktor na may mabisang lunas sa mga salot at mga nakamamatay na karamdaman? Pakinggan ang mga hindi mapabulaanang kasagutan sa pinagmulan at kawakasan ng mga mapamuksang pandemya sa sanlibutan, kasama si Pastor Levy Barizo Perdon, Family at Communication Director ng Southern Luzon Mission. Isang magandang gabi uli na pinagpala ng ating Panginoon. Isang pasalamat sa Panginoon na tayo muli magkakasama-sama sa pag-aaral ng Kanyang banal na salita. At ang ating punong pag-aaralan ngayon ay ang lunas sa pandemya. Ating pong napag-aralan na ang pinagmulan ng tunay na pandemya ay walang iba kung hindi ang kasalanan. Ito yung virus na pumapatay sa lahat ng tao. At ito ang ugat ng lahat ng pandemya na nangyayari sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya nga, ito ang ating lulunasan. Papaanong malulunasan ang pandemyang ito ng kasalanan? Sapagkat tayong lahat ay nagkasala, kaya tayong lahat namamatay at mamamatay. Kaya ang tanong, may lunas pa ba? So yan po ang ating pag-aaralan, lunas sa pandemya. Ang wika po dito sa Juan 14:6 ay ganito. Nais ko pong basahin sa Juan 14, talatang 6. Ang sinasabi po ay ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So mga minamahal, maliwanag ang sinasabi ng ating Panginoon na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ang sabi niya sa Juan 11, talatang 25 at 26 ay ganito naman po. Nais kong basahin ang kanyang sinasabi rito at ito ay napakaganda na ating maunawaan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. O mga minamahal, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon na nasa Kanya ang buhay. At kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya, hindi tayo mamamatay magpakailanman. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ang magiging kamatayan ng isang nananampalataya ay pangsamantala lamang na kamatayan. Hindi yung kamatayang magpasa walang hanggan. Sapagkat sa banal na kasulatan po, iba yung kamatayan na unang kamatayan, mayroon pang ikalawang kamatayan na kung saan yung ikalawang yon ay magpasa walang hanggan. Datapwat yung una nating kamatayan, tinatawag lang yan ng Panginoon na isang pagtulog sapagkat kanyang gigisingin kung bumalik na ang ating Panginoon. So, ang tanong, papaano niya ito magagawa? Ibig po bang sabihin ay aalisin niya ang kautusan sapagkat kung walang kautusan, walang kasalanan, at kung walang kasalanan, ay wala ring kamatayan? Papaanong gagawin ng ating Panginoon? Sabi po rito sa aklat ng Roma, at nais kong basahin sa Roma 8:31 hanggang 34. Ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap? Sino ang hatol?
Si Kristo Jesus na namatay, oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. So mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi ng banal na kasulatan na ang Diyos kakampi natin. At kung ang Diyos kakampi natin, sino ba ang maaring lumaban sa atin? Si Kristo, siya ang hahatol. At siya rin ang namamagitan para sa atin. Kaya nga mga minamahal, tunay na mayroong buhay at pag-asa sa sinumang sumasampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat walang ibang ninanais ang Panginoon kung hindi ang ating kaligtasan. Kapag inyo pong binasa sa Isaiah 53:10 hanggang 11, makikita po ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sabi po rito, Isaiah 53:10 at 11, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan, makikita niya ang kanyang supling, pahabain niya ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kong lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasalanan. O mga minamahal, ang wika po, kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kakaiba ang ating Panginoon. Kinalugdan niya na mabugbog siya. Sapagkat kapag ating ginawa yung kanyang kamatayan bilang pinakahandog dahilan sa ating kasalanan, ang wika riyan, malulugod siya at talagang pahabain niya ang ating buhay. O mga minamahal, walang ibang nais ang ating Panginoon kung hindi tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit na si San Pablo ang kanyang patutuo sa Hebreo 12:2, nais ko pong basahin dito sa Hebreo 12:2 ang sinasabi ng ating Panginoon, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang cross, hindi inalintana ang kahiyan, siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. O mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi, dahilan sa kagalakang inilagay sa harapan niya. Kaibigan ko, walang ibang kagalakan ng Panginoon kundi ang iyong kaligtasan. Wala siyang ibang kagalakan kundi makasama Kanya magpasa walang hanggan. Kaya tayo'y magtiwala sa Kanya. Tiniis niya lahat ng hirap doon sa cross, lahat ng sakit, pati na ang kahihiyan. Alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin, alang-alang sa ating lahat, sapagkat tayo'y mahal na mahal ng ating Panginoon. Sa totoo lang, nung si Kristo ay dinarakip, ang wika po rito sa tala ni San Mateo, Kapitulo 26, 51 hanggang 53, ganito po ang ginawa ni San Pedro. Ang isa sa mga kasama ni Jesus ay nag-unat ng kanyang kamay at bumunot ng kanyang tabak. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang tainga nito. Nang magkagayo sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng humahawak ng tabak ay sa tabak mamamatay. O sa akala mo ba hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 2 pangkat ng mga anghel. Tiningnan ko po yung salitang pangkat at nakita ko na ito pala'y ginagamit sa Roman soldiers. Kapag isang pangkat, ang ibig sabihin niyan ay mula sa 3,000 hanggang sa 6,000 na mga sundalo.
Ibig sabihin, sinasabi lang ng Panginoon na hindi kukulangin ng 36,000 na mga anghel ang nakahanda upang gunawin ang sanlibutan. Kung magsasalita lang ang ating Panginoon. Datapwat hindi na yung ginawa sapagkat ang kanyang iniisip, ang katubusan mo, ang katubusan ko, ang tayo'y mahango sa pandemya na siyang pumapatay sa lahat ng tao. Ang sabi po rito sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, 38 hanggang 39, ganito po ang wika ng ating Panginoon sa pamagitan ni San Pablo. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa mang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. O mga minamahal, walang sinuman, walang anuman na maaaring maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Subalit alam po ba ninyo, mayroong isang bagay na hindi maaaring gawin ng Diyos. Ano po yun? Titingnan po natin dito sa Filemon 1:14. Ano po ang sinasabi rito sa Filemon 1:14? Datapwat, kung wala kang pasya, ay wala akong magagawang anuman upang ang iyong kabutihang loob ay huwag maging tila sa pagkailangan, kundi sa sariling kalooban. O mga minamahal, isang bagay ang hindi maaaring gawin ng Diyos, ang pangunahan ka sa iyong kapasyahan. Kung hindi ka magpapasyang tanggapin siya, hindi kanya maaaring pilitin. Sapat lang na kanyang ipakita na ikaw ay kanyang iniibig, ikaw ay kanyang minamahal at handa siyang batahin ang lahat alang-alang sa iyong kaligtasan. Subalit ang pagtitiwala ay ikaw ang pipili. Ang kaligtasan, ikaw ang pipili, ako ang pipili, tayong lahat ang pipili. Maliban doon, walang sino man na maaaring pumilit sa atin. Sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon sa 1:3 ay ganito. Nais ko pong basahin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O mga minamahal, hindi ka maaaring pilitin ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ikaw ay sumampalataya, huwag kang mapahamak, huwag kang mapandemya, huwag kang mamatay ng walang hanggang kamatayan, sapagkat ang ibig ng Diyos, makasama ka magpasa walang hanggan. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Marcos, nais kong basahin dito, sa Marcos 16:15 at 16, ang tagubili ng ating Panginoon. Pakaunawain po ninyong mabuti ito. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. O mga minamahal, ang wika ng Panginoon, humayo kayo, ipangaral ninyo ang ebanghelyo. Ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya, wala po siyang magagawang anuman. Kinakailangan nating manampalataya at tanggapin natin ang bautismo. Alam po ninyo, ayaw ko kung kayo'y parating pumapasok sa simbahan at kayo'y nanonood ng pagbibinyag. Wala pa akong nakita saan mang simbahan na nagbibinyag na hindi nagtatanong kung sumasampalataya. Sapagkat yun po ang kailangan, bago bibinyagan, bago babautismuhan, kinakailangang
sumasampalataya. Sapagkat yon ang hiningi ng Diyos, ang ating pananampalataya. Ang tanong ng iba, ay mahalaga pa ba yung bautismo? Mahalaga pa bang mabinyagan? Ako na may binyag na nung ako'y maliit pa. Mga minamahal, una sa lahat, kagaya ng sinabi ko, kinakailangang bago ka bibinyagan, ikay nananampalataya. So yun ang unang requirement. Pagkatapos, ano ba ang kahalagahan nito? Tingnan po natin sa aklat ng Galacia, kung ano ang sabi ni San Pablo. Galacia 3:26 at 27. Nais ko pong basahin dito sa Galacia. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Mga minamahal, kapag pala tayo ay sumampalataya, tayo'y ibinibilang na anak ng Diyos. At kapag tayo'y nabautismuhan, ang wika riyan, ibinibihis natin si Kristo. Ibig sabihin, ang tingin ng ating amang nasa langit ay ang kanyang bugtong na anak. At kung ang kanyang tingin sa iyo at sa akin ay ang kanyang bugtong na anak, maaari ba tayong kanyang pabayaan? Oh, kaibigan ko, hindi kailanman ikaw pababayaan ng Diyos. Opo, ang kaaway si Satanas gagawin ang lahat upang tayo ay ilayo mula sa Diyos. Datapwat, kapag tayo ay nanampalataya at nabautismuhan at nanatili tayo sa pananampalataya at pagsunod, ibinibihis natin si Kristo. Tayo ay mga anak sa harapan at paningin ng Diyos. Kaya't hindi tayo maaaring pabayaan, hindi tayo dapat na matakot sapagkat tayo ay kanyang sasamaan. At alam po ninyo, ang isa pa, kapag tayo ibinihis si Kristo, takot ang dyablo. Bakit po? Kung inyong natandaan ang kwento nung lalaki sa Gadarena, makikita po ninyo kung papaanong ang kaaway ay takot na takot sa ating Panginoon. Ang sabi rito sa aklat na sinulat ni San Lucas, Kapitulo 8, talatang 26 at 30 hanggang 30, ang wika po ay ganito. Pagkatapos, sila'y dumating sa lupain ng mga Gadareno na katapat ng Galilea. At pagbaba niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at hindi tumitira sa bahay kundi sa mga libingan. Nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, lumuhod sa harapan niya at nagsalita sa malakas na tinig, "Anong pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng Diyos na kataas-taasan? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan." Mga minamahal, wala pang sinasabi ang ating Panginoon. Naglulumuhod na sa kanyang harapan ang mga demonyo at ang wika, huwag mo naman akong pahirapan. At ano po ninyo? Ang sabi rito sa pagpapatuloy, sapagkat ipinag-utos niya sa masamang espiritu na lumabas sa tao, madalas siyang inaalihan nito, kaya't siya'y binabantayan at iginagapos ng mga tanikala at mga pusas. Subalit kanyang pinapatid ang mga gapos at siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. At tinanong siya ni Jesus, "Anong pangalan mo?" At sinabi niya, "Lehiyon," sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. O mga minamahal, ang wika, lehiyon, yung mga demonyong naroroon sa lalaki. Datapwat gaano man sila karami, makita lang ang ating Panginoon, sila'y nangangatog na, takot na baka sila ay pahirapan. Kaya sila'y nakiusap. Alam mo mga minamahal, ganon kapag itinalaga mo ang iyong sarili sa Panginoon, maaari mong labanan ang dyablo at siya ay tatakas sa iyo. Ang sabi po sa Roma 6:3 at 4 ay ganito. Nais kong basahin to. Roma
6, 3 at 4. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nalibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. O minamahal, mababago ang ating buhay kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoon sa pananampalataya at tinanggap natin ang bautismo. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. So, ang tanong ko sa iyo, kaibigan, ngayon, ibig mo bang makabilang sa mga anak ng Diyos? Bakit hindi mo ibihis si Kristo sa pamagitan ng pagtanggap ng bautismo? Huwag mo nang paghintayin ang ating Panginoon ng matagal. Matagal nang giliw na giliw ang ating Panginoon na ibig kaniyang makasama at ibig ng Diyos na ikay maging kabilang ng kanyang mga anak. At siya'y naghihintay sa iyo. Nais bang maging kabilang ng pamilya ng Diyos? Tanggapin mo siya sa bautismo. Sabi nga po rito sa Roma 3, sa Apokalipsis 3:20 ay ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diring ng sinuman ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. O kaibigan ko, ang Panginoon tumutok-tok sa iyong pintuan ng puso ngayon. Ang sabi niya, kung siya'y iyong tatanggapin, siya ay papasok at sasalo sa iyo. Kakain siyang kasama mo at ikay kasama niya. How pagkalaking pribilehyo. Nais mo ba na tanggapin ang ating Panginoon? Maaari po ba na aming malaman ang iyong kapasyahan? I-comment po ninyo dyan sa chat box. Ha? Yung mga nasa internet, maaari po ninyong i-comment sa chat box, o kung hindi, kausapin mo kung sino man ang nagdala sa iyo ng pabalitang ito. Sapagkat ang ibig po namin malaman, ibig ng Diyos malaman, kung kayo ay nagpapasya na tanggapin siya sa pananampalataya at sa pamagitan ng bautismo. Ang Panginoon po ay naghihintay. Ang sabi niya, ako'y tumutuktok. Matagal na ang Panginoon nakikiusap sa iyo. Nais niya na bigyan ka ng buhay at ng pag-asa. Subalit, nasa iyo ang pasya. Tandaan, kung wala kang pasya, wala ang Diyos na magagawang anuman. Sapagkat ang ibig ng Diyos, bukal sa ating puso, bukal sa ating isipan, na siya ay ating tatanggapin sa pananampalataya at sa bautismo. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po'y lumalapit muli sa iyo. Nagpapasalamat, pinupuri, dinadakila ka, sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig at nagnanais ng aming kaligtasan. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak at kinalugdan ng aming Panginoon na mabugbog siya, na mamatay siya alang-alang sa aming kaligtasan. O Amang Banal, aking pong dalangin, tulungan po na kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng ibayong tiwala sa iyong pag-ibig, sa iyong kapangyarihan, at sa iyong pagmamahal sa amin. O Amang Banal, iyo pong pagpalain ang mga kaibigan namin itong nagpapasya, na tanggapin ka sa panampalataya at sa bautismo. Sana po, Amang Banal, manatili ang kanilang kapasyahan, huwag silang matakot sa dyablo, kundi ang dyablo ang tumakas mula sa kanila, sapagkat sila ay sasamahan mo at ibibihis mo si Kristo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa pagpapatawad sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Salamat po sa pribilehiyong ito na makilala ka namin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, sa susunod pong gabi, bukas ng gabi, ating pong pag-aaralan
tunay na kaligtasan. Ano nga ba ang sinasabi sa banal na kasulatan na kaligtasan? Pagpalain tayo ng ating Panginoon.